Good morning! Ngayong araw ay luluwas kami ng Maynila. Masuka-suka pang ako nito at nahihilo gawa ng pagbubuntis. Pero kailangan namin magpunta ng Maynila dahil may tatanggapin tayong award. Maasa din ako na manalo dahil meron akong mga taong napangakuan. Kasama nga pala namin ngayon si Eugene. Birthday pa niya ngayong araw. Kakababa nga lang namin ito ng Cannon Road. At napagdesisyonan nga namin na kumain muna bago magtuloy sa biyahe. Paborito talaga namin kumakain sa mga karinderya. Syempre, in-order ko tong paborito ko. At dahil favorite kong pinapaitan, naubos ko to ng hindi nagsusuka. Komportableng damit nga lang yung suot ko sa biyahe. Yung Crocs ko, nakapang Christmas na din. And then, nag-drive-thru lang din kami ng Sunday. Pampasupres lang din ng pagsusuka. Nasa expressway na nga kami nito. Mamaya, sa mga gasoline station na lang kami magbibihis. Maaga kaming bumiyahe para hindi kami naghahabol sa oras. Kakagising ko nga lang nito nung tumigil kami sa isang gas station. Sabi ko nga, dito na ako magme-makeup. Ang bilis talagang lumaki ng tiyan ko. At heto nga, habang nakatigil kami dito sa gas station, nag-makeup na ako. Ako na lang din nag-ayos sa sarili ko. Pagkatapos ko nga mag-makeup, nagbiyahe na ulit kami. Sa susunod na lang kami ng gas station magbibihis. Napakahaba kasi ng pila sa CR nung unang tinigilan namin. At dahil Sunday na nga ngayon, maraming taong lumuluwas ng Maynila. Kaya ang dami naming kasabayan sa mga gas station. Nakibihis na nga lang kami dito sa isang fast food. Pinagtulungan pa nga nitong dalawa na isuot tong dress ko. Bale, ito nga muna yung sinuot ko. Pero hindi pa ito yung buong dress. May pasabog pa yan mamaya. Itong gown nga na to is from Gems Collection. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung kabuuan nito. Nagsuot na rin ako dito ng sandals. Yung maliit lang na heels yung pinili ko. Wala pa yatang 2 inches to. Ayan nga at nakabihis na ako para mamaya dediretso na lang kami sa venue. Si Kevin naman sa sasakyan na lang daw siya magbibihis. Paglabas nga namin dito sa fast food, nakita pa namin si Ma'am Chris from JRK Dream. Kasama niya yung family niya. Sinabi ko nga dito na may pupuntahan kaming awarding. Tapos ayun, nagpicture kami ng buong family. Hanggang sa may mga tao na rin na lumapit para magpa-picture. Nakakatuwa naman at nakilala nila ako. Mga paluwas din siguro sila ng Maynila. And ayun nga, after ng mga picture taking, dumiretso na ulit kami sa biyahe dahil malilate na kami. Ngayon ang problema ko na lang itong buhok ko kung paano ko aayusin. Siguro ipaplansyahin ko na lang din mamaya. Alas 4 na nga na makarating kami dito sa Intramuros. Dito yung venue ng awarding. And mamaya, malalaban nyo na rin kung anong award yung natanggap natin. Gaganapin nga dito sa Baluarte de San Diego. Outdoor yung venue kaya maganda mamaya. At hayan na nga, naikabit ko na yung gown ko. May pa-trail pa kasi to, tsaka yung nilalagay sa kamay para maging Filipiniana. O diba? Ang galing, nag-transform. Kaya sa Gems Collection na ako lagi kumukuha ng mga gowns. Dahil ang gaganda ng mga design. At sobrang pasabog talaga. Yung theme nga pala ng attire. Heritage na kung saang probinsya ka nang galing. Sinalubong na nga pala kami nito ni Dr. Carl Balita. Tama nga po kayo nang narinig. Ang parangal na ito ay Gawad Banyuhay from CBRC or Carl Balita Review Center. Pagkilala ito sa mga natatanging content creators and influencers. Kaya naman nung na-nominate pa lamang ako, sobrang laking karangalan na yun para sa akin. Sa aming 31 na nominees, 10 ang mapipili na mananalo ng People's Choice Award. May kasama yun na cash prize na siyang idodonate sa charity na napili ng bawat isa. At kung nabasa nyo nga po yung post ko, kung ako man ay isa sa mga nanalo, yung mga tao na nasa kulungan, yung mga tao na nasa kulungan ang gusto ko mapasaya ngayong Pasko. Lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng medical assistance. Alam nyo ba na sobrang hirap ng kalagayan nila sa loob? Bukod sa siksikan sila doon, marami din ng merong sakit at hindi nakakatanggap ng tamang lunas. Gawa din nga ng kakulangan ng nurses at doctors na siyang inaasahan lamang nila. Napakarami kong nakilala mga content creators katulad ko. And finally, nagkita na rin kami ni Kamangyan. Sa chat lang kasi kami madalas mag-usap. Dito pa nga lang sa holding area, gustong gusto ko na makipag-usap sa kanilang lahat. Kaya lang ay pinapakiramdaman ko pa yung katawan ko. Medyo nakakaramdam na kasi ako dito ng hilo. Ganun pa man na gusto ko ma-enjoy tong gabing to. Lalo na ngayon lang ako tatanggap ng award bilang content creator. Hayan at nandito na nga kami sa venue. May pa red carpet palang magaganap. Isa-isa na nga kaming pinapakilala dito. Gusto ko nga sanang isama si Kevin. Kaya lang nahihiya naman siya. Nandito rin lahat ng mga employees ng CBRC. Kaya naman sobrang daming tao ng gabing yan. And finally, it's my turn. Nakaka-overwhelm rumampa dito sa may red carpet. Habang naglalakad nga ako nito ay naririnig ko yung mga pagbati nila. Alam nyo, sobrang nakakataba talaga ng puso. Akalain nyo, bibigyan pa tayo ng pagkilala. At kung hindi rin dahil sa inyo na mga sumusuporta sa akin, hindi tayo makikilala sa larangan ng media. Ongoing na nga nito yung program. Sa mga oras na to ay hindi ko na nga alam kung gusto ko nang pumunta ng restroom. Naduduwal-duwal na kasi ako nito. Nagbigay na nga si Sir Carl ng mensahe para sa aming lahat. At papaumpisa pa nga lang sana yung awarding nang bigla na lang umulan. Kaya naman kaming lahat ay nagsipagsilong. Alam nyo, saktong-sakto
pa naman nakaka-serve lang ng dinner namin. Tapos umulan pa. Kaya kinailangan naming iwan. At ang tanging na isalba ko nga lang isang puto. Kahit umuulan, tuloy na tuloy pa rin ang awarding. Heto na nga at turn ko naman para tanggapin yung award. Lahat kaming nandito ay makakatanggap ng mga awards. Sobrang proud na proud ako dito sa narating natin. Saktong-sakto pa nga na 2 years na ako sa pagva-vlog. Ngayon ay unti-unti na tayong nakikilala. Pero bago ko nga tanggapin tong parangal na to, alam nyo ba na nasa gilid na kami ni Kevin? At sumusukan na ako dun sa plastic na baon niya. Buti na nga lang at nakapag-ready si Kevin. Kaya naman habang nakasubsob yung mukha ko sa supot, nagulat na lang ako nung tawagin na yung pangalan ko. After ko ma-receive yung award, in-interview naman ako dito. Hindi nga ako makaalis-alis dito sa may gilid. Dahil anytime na lang talaga ay babaliktad yung sikmura ko. Hindi pa rin nga tumitila ngayon yung ulan. Pero ongoing pa rin yung awarding at isa-isa nga tinatawag dun sa stage. Gusto ko na nga makipag-mingle niyan at makipagkwentuhan sa mga kapwa ko influencers. Kaya lang hindi ko maiwanan yung supot ko. Kaya naman sobrang na-touch talaga ako nung nilapitan ako. Napakabait na bata nitong si Adrian. Alam niyo bang pareho pa kaming Kapampangan? And finally, nagkaroon na rin kami ng time ni Mercedes. Nagka-emergency nga sila nung kasal namin kaya hindi sila nakadalo. Dito pa nga kami nagkita sa awarding. Naku, napakaganda at napaka-jolly. Sabi ko nga, sumama na siya sa akin sa Baguio. Tuwang-tuwa nga kaming makitang isa't isa. Sabi ko nga, di baling hindi sila nakapunta sa kasal. Kami na lang kako yung dadalo kapag ikakasal na sila ni Julius. Sobrang lalayo na nang narating nila. Pero napaka-humble pa rin. Napakarami nga naming pinagkwentuhan dito ni Mercedes. At talagang kulang na kulang yung oras. Tuwang-tuwa yata yung baby ko. Ngayon nakikipagkwentuhan ako. Dahil hindi niya na ako pinagsusukan ng mga sandaling to. Kaya naman tuloy-tuloy na yung kwentuhan namin. Actually, inaantay nga namin dito makarating si Yulene. Favorite nga siya ni Kevin. Second time na namin tong pagkikita. Kaya naman sobrang tuwang-tuwa talaga ako na makita ko ulit siya. As usual, sobrang nakakatawa. Silang dalawa ng best friend niyang si Kevin din. Tinuro ko nga dyan na agad yung asawa ko. At sinabi kong gusto niyang bahag si Yulene. Isa talaga siya sa nagpapasaya sa amin. Kaya naman itong si Kevin ako, tuwang-tuwa. Sabi ko nga mag-hug na sila. Baka kako matagal-tagal na naman bago namin siya makita. Maya-maya nga tinawag na nga ulit ako para tanggapin yung parangal na People's Choice Award. Isa nga po ako sa 10 napili na makatanggap nitong award na to. At dahil yun sa inyo, eto na yung pangalawang award natin ngayong gabi. Bukod pa dito makakatanggap tayo ng 50,000 pesos na siyang gagamitin ko upang tulungan yung isang pamilya. At ang taon na rin sa loob ng preso. Kung tatanungin ninyo kung bakit sila yung napili kong beneficiary, alam nyo kung malaman nyo lang talaga yung totoo nilang sitwasyon sa loob, mahahabag din kayo. Nagsimula nga tong eagerness ko dahil sa mga panunod ko ng documentaries about sa mga bilibid dito sa Pilipinas. Doon ko nalaman yung totoong sitwasyon nila. May mga taong hindi na nadadalaw ng pamilya, mga nakalimutan na, mga taong may mga malulubhang sakit, pero wala silang magawa kundi magtiis. Sa dami ng mga bilibid dito sa Pilipinas, alam kong hindi magkakasya ang 50,000 pesos, pero malaki ang potensyal nito na makapagpasaya ng ilang mga tao. At bago nga matapos ang gabing to, nakipagkwentuhan muna ako sa mga kapwa ko content creators at influencers. I'm sure kilalang kilala nyo na sila. Napakasarap at nakakatuwa silang kasama. Kaya grabing opportunity talaga tong binigay ng CBRC para magkita-kita at magkakilala kaming lahat. Sana nga lang hindi pa ito yung huli naming pagkikita. Puro lang talaga kami tawanan nito. At para bang tagal na naming magkakasama kahit ngayon lang kami nagkita. Pagkatapos itong event, dediretso na ulit kami pauwi ng Baguio. Worth it talaga lahat ng pagod. Nakadalawang awards tayo ngayong gabi. At nakakilala pa ng mga bagong kaibigan. Hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye!